Magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. Hindi ko na hahabaan pa ang intro ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maria. Masaya ako sa aking buhay may asawa. Maluwag kami sa pera at may malusog na pangangatawan. Kaya naman hindi ko akalaing magkakaroon ako ng mabigat na problema. Nais kong ibahagi ang aking kwento, pero sana ay huwag niyo akong husgahan. Sana, gaya ko, ay may matutunan kayo sa kwento ng aking buhay. Seaman ng aking asawa. Tawagin na lamang natin siyang Albert. Madalas nadedestino si Albert sa malalayong lugar at ilang buwan din bago siya makauwi sa akin. Wala kaming anak kaya't mag-isa kong naiiwan sa aming bahay. Malungkot ako sa tuwing umaalis siya, pero wala naman akong magagawa dahil iyon lamang ang pinagkukunan ng aming kabuhayan. Plano lang namin mag-ipon at kapag may sapat na kaming pera ay titigil na siya sa pagsasakay ng barko at magne-negosyo na lamang kami. Plano rin namin magkaroon ng mga anak. 7 babies pa nga ang gusto ni Albert. Pero sabi ko sa kanya na mahirap ang buhay ngayon at baka hindi namin mabigyan ng komportableng buhay ang aming mga magiging anak kung madami sila. Nang minsay sumakay ng barko ang aking asawa, ay nabigyan siya ng 7 buwang kontrata. Halos sa aking asawa na umikot ang mundo ko. Kaya aminado ako na nabobore ako ng todo kapag wala siya. Nang minsang makaramdam ako ng matinding pagkainip, ay niyaya kong mamasyal ang mga kaibigan ko. Sakto naman na may party pala silang pupuntahan, kaya isinama na lamang nila ako. Nung una ay nagdalawang isip pa akong sumama, pero nakumbinsi rin nila ako. Naisip kong wala naman sigurong masama kung magsasaya din ako kahit paminsan-minsan lamang. Hindi naman siguro magagalit si Albert. Alam naman niyang mag-isa ako at laging malungkot sa bahay. Sa isang bahay lamang ginanap ang party at doon ko nakilala ang lalaking gugulo pala ng buhay ko. Itago na lamang natin siya sa pangalang Tom. Gwapo si Tom at charming. Isang tingin pa lang ay maaakit na ang sino mang babae, lalo na kung malungkot na tulad ko. Nilapitan ako ni Tom at nakipagkwentuhan siya sa akin. Ramdam kong natipuhan din niya ako. Hindi naman sa pagmamayabang, pero may dating din naman ako. Mahaba ang kulot kong buhok. Maputi ako at maamo ang mukha ko. Dahil wala pa nga akong anak, ay maganda ang kurba ng aking katawan. Simple lang naman akong manamit. Pero alam kong ako yung tipong lilingunin ng lalaki. Wala namang nagiging problema sa akin ang aking asawa dahil alam niyang tapat ako sa kanya. Masayang naging kwentuhan namin ni Tom. Pareho pala kami ng hilig sa musika at mga pelikula. Kaya kumbaga ay nag-click kami. Dahil sa ganda ng aming kwentuhan ay hindi ko napapansin na panay ang abot niya sa akin ng vodka. Bihira na akong uminom ng alak, simula noong nakapag-asawa ako. Kaya naman nalasing agad ako ng gabing iyon. Nang maramdaman kong malapit na akong mawala sa wisyo, ay nagpaalam na ako kay Tom. At umupo na ako sa lamesa ng mga kaibigan ko. Pero dahil sa kalasingan din ng mga kaibigan ko, ay nagsiuwian sila at naiwan ako. Nagulat na lamang ako nang nilapitan ako ni Tom at inakay na sumakay sa kanyang kotse.
Tinanong ko siya kung saan niya ako dadalhin at ang sabi niya ay ihahatid na lang daw niya ako pauwi. Pumayag naman ako dahil hindi ko na rin kayang magmaneho. Sinabi pa niya na balikan ko na lang daw kinabukasan ang kotse na minamaneho ko. Nakatulog ako sa biyahe at nagising ako nang nasa bahay na kami ni Tom. Inakay niya ako papasok sa kanyang kwarto. Naimasmasan ako nang hawakan niya ang kamay ko. Nung una ay tumanggi pa ako. Sinabi ko sa kanya na mahal ko ang asawa ko at hindi ko kayang gumawa ng kahit anong makakasakit sa kanya. Hindi na sumagot si Tom pero niyakap niya ako at hindi ko maipaliwanag kung bakit pumayag ako na may mangyari sa amin ng gabing iyon. Nagkasala ako sa asawa ko at habang buhay ko yung dadalhin sa konsensya ko. Umaga na nang magising ako. Napakasakit ng ulo ko mula sa hangover. Napabalikwas ako nang mapagtanto kong wala ako sa sarili kong kwarto. Lalong sumakit ang ulo ko nang napansin kong wala akong suot na damit. Napahawak na lamang ako sa noo ko sa sobrang pagkadismaya. Dali-dali akong nagbihis at nang makalabas ako ng kwarto ay nakita ko pa si Tom na naghahanda ng almusal. Masaya niya akong binati at inalok pa nga niya akong kumain. Inamin ko kay Tom na mayroon akong asawa. Napanandali ang nadestino sa malayong lugar. Sinabi ko sa kanya na pabalik na rin ang asawa ko sa susunod na mga buwan. Napaiyak nga ako sa harap ni Tom. Sinabi ko sa kanya na mahal ko ang asawa ko. Ipinaliwanag ko na nagkamali lamang ako dahil sa kalasingan at ayoko na siyang makita pa. Kumain ka muna bago ka umuwi. Nagluto ako ng almusal natin. Bali walang sabi ni Tom sa akin. Salamat, pero kailangan ko na talagang umuwi. Tanggi ko. Sandali lang naman tayo kakain. Bakit ka ba nagmamadali? Tom, sinabi ko na 'di ba, may asawa ko. Seaman siya at nasa barko siya ngayon. Maayos ang pagsasama namin at walang dahilan para humanap ako ng iba. I'm sorry. Hindi ko to gawain. Isa lamang itong pagkakamali. Kalimutan na lamang natin ang nangyari sa atin. Giit ko. Kalimutan? But I thought we had something special. Wala namang problema sa akin kung may asawa ka na pala. Hindi naman ako seloso. I'm willing to share. Pilyong sabi pa ni Tom at kinilabutan ako sa ngiti niyang iyon. No! Mahal ko ang asawa ko. Nalasing lamang ako kaya ito nangyari sa atin. Pero sana maintindihan mo na hindi na kita gustong makita pang muli. Hindi ko lolokohin ang asawa ko. Nakita ko sa mukha ni Tom na nasaktan siya. Bahagya siguro siyang umasa na magkikita pa kaming muli pagkatapos ng araw na iyon. Kinabahan ako pero sa huli ay nakita ko naman na sumang-ayon din siya sa mga sinabi ko. Isa pa, hindi alam ni Tom ang totoo kong pangalan o ang aking tirahan. Kaya't sa tingin ko naman ay hindi niya ako magagawang guluhin. Dali-dali akong umalis at hindi naman niya ako pinigilan. Kaya't inakala kong iyon na ang huling beses kong makikita ang kanyang muka. Hindi ako mapakali. Sobrang guilt ang naramdaman ko. Ilang buwan ko ding pinroblema kung paano ko pakikitunguhan ang asawa ko pag uwi niya. Gusto ko sanang aminin sa kanya ang nangyari habang wala siya. Pero natatakot ako na baka magalit siya at iwan ako.
Natatakot akong masira ang tiwala niya sa akin. Natatakot akong baka kung anong gawin niya habang nasa barko. Hindi yun kaya ng konsensya ko. Hindi ako sanay na may tinatago sa aking asawa. Simula magnobyo kami ay tapat kami sa isa't isa. Kaya naman halos hindi na ako makatulog nang dahil sa nangyari sa amin ni Tom. Lumipas pa ang ilang buwan at umuwi na ang asawa ko mula sa barko. Hindi ko siya matingnan sa mga mata at nahahalata rin niya iyon. Minsan niya akong kinumpronta kung may problema raw ba kami. Muntik na akong umamin pero nangibabaw ang takot ko. Takot na baka kasuklaman niya ako. Kahit paano ay nakumbinsi ko ang sarili ko na itago na lamang ang nangyari. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako masamang tao. Hindi ko yun sinadya at hindi ko na yun uulitin kailanman. Sa tingin ko, ayun naman ang importante. Naka-move on na rin ako at namuhay na muli kami ng normal ni Albert. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Akala ko ay ayos na ang lahat. Pero isang araw ay tumawag ang asawa ko. Maghanda daw ako ng ulam dahil uuwi siya na may kasamang kaibigan. Hindi sinasadyang nagkita sila ng isa sa mga matatalik niyang kaibigan nung high school pa lamang siya. Agad naman akong naghanda ng pagkain at nagayos ako ng bahay. Pero laking gulat ko nang dumating ang mister ko. Kasama niya si Tom, ang lalaki sa bangungot ng aking buhay. Gulat na gulat ako pero hindi ko yon pinahalata sa asawa ko. Pero ang ipinagtataka ko ay tila hindi man lang nagulat si Tom. Kaswal lang ang itsura nito at sa pakiwari ko ay alam na niya na ako ang dadatnan niya sa bahay ng asawa ko. Ipinakilala kami ni Albert sa isa't isa. Nagpanggap pa ako na hindi ko kilala si Tom at ganon din ang ginawa ni Tom. Napaka-awkward ng aming pananghalian. Para kaming nagpapakiramdaman ni Tom habang nasa hapagkainan. Nang makauwi si Tom, ay nakipagkwentuhan ako sa asawa ko para makasagap ng impormasyon tungkol kay Tom. Nalaman ko nang magkita pala sila ay niyaya niya ang binata na uminom para makapagkwentuhan. Ipinakita raw niya kay Tom ang larawan ng aming kasal. Si Tom din pala ang nagyaya na sumama sa aming bahay na pinaunlakan naman ng aking asawa na walang alam-alam kung sino talaga si Tom sa buhay ko. Kakilala lamang daw si Tom ng isa sa mga kaibigan ni Albert. Nakagaanan agad ng loob ni Albert kaya nag-click agad silang magkatropa. Kinabukasan ay may nag-chat sa akin. Galing iyon sa bagong account na ni walang litrato. Kinabahan ako. Isa lang naman ang pwedeng gumawa nito sa akin. At ang mas ikinagimbal ko pa ay puro kabastusan ang laman ng mga mensaheng ipinapadala sa akin. Pinilit kong wag pansinin ang mga chat messages. Maya-maya ay tinawagan ako ni Tom at wala akong nagawa kundi sagutin siya. Sabi niya, marami raw siyang paraan kaya nalaman niya ang number ko pati social media. Naisip ko, baka sa asawa kong phone niya nakuha ang mga info ko. Baka noong nag-iinuman ng mga ito ay ginawaan ni Tom ng paraan. Mas lalo pa akong nagulat nang nangihingi siya ng 20,000. Para daw yon sa ikatatahimik ng buhay may asawa ko. Sinubukan ko pang tumanggi at sinabi kong wala akong ganon kalaking halaga. Ang sabi niya
ay naikwento na raw sa kanya ng asawa ko ang aming pinagkakakitaan. At alam daw niyang kaya kong magbigay ng 20,000. Tinakot niya ako na kapag hindi ko daw ipinadala agad ang pera, ay kakausapin niya ang asawa ko at sasabihing may nangyayari sa amin noon. Wala akong nagawa kundi sundin ang gusto niya kaysa naman masira ang pagsasama namin ni Albert. Nagpaalam ako sa asawa ko na kukuha ako ng pera sa aming savings. Sinabi ko na may emergency ang pinsan ko kaya kailangan niya ng pera. Hindi naman naghinala ang asawa ko dahil madalas talaga kaming takbuhan ng mga kamag-anak namin tuwing nangangailangan sila. Pero sa totoo lang, ay nako, konsensya ako. Bakit kailangan kong danasin ang ganito? Bakit kailangan kong lokohin ang asawa ko para kay Tom na alam ko namang binablackmail ako? Alam kong pwede ko siyang kasuhan at ipatrap sa mga pulis. Pero hindi ko ginawa dahil sa isip-isip ko, isang beses lang naman at baka titigilan ako ng taong iyon. Agad kong ipinadala kay Tom ang pera. Siniguro ko naman sa kanya na yun na ang una at huling beses na magbibigay ako sa kanya ng pera. Pumayag naman siya, pero hindi pa din siya nakontento. Makalipas lamang ang isang buwan, ay muli siyang humingi ng pera sa akin. Sinubukan kong tumanggi, pero tinakot na naman niya ako. Nagpadala siya ng isang package sa aming bahay. Ang asawa ko pang tumanggap ng kahon, pero hindi naman niya yon inusisa. Inakala niyang isa lamang iyon sa mga ino-order ko sa online na make-up o damit. Nagkamali ako nang naisip na titigilan na ako ni Tom. Kaya mas lalo akong natatakot sa pwede pa niyang gawin. Malakas ang kabog ng dibdib ko nang iabot sa akin ni Albert ang maliit na kahon. Alam kong wala akong in-order na kahit ano ng linggong iyon. Nagtago ako sa banyo, saka ko iyon binuksan. Nanginginig pa ang mga kamay ko dala ng sobrang kaba at takot. Halos himatayin ako nang buksan ko ang kahon. May laman iyong panali ng buhok ko na may ilang hibla pa na mga kulot ko na buhok. Marahil ay naiwan ko yun noon dala ng pagmamadali ko. Agad kong itinapon sa basurahan ang ponytail na iyon. Alam kong ito na ang paraan ni Tom para muling makakuha ng pera sa akin. Naiyak ako sa sama ng loob. Hindi ako masamang tao. Hindi ako masamang asawa. Nagkamali lamang ako dahil hindi ako nag-ingat. Hindi ko sinasadya ang lahat at inihingi ko na yun ng tawad sa Diyos. Pero bakit ayaw pa rin akong tantanan ni Tom? Dahil sa takot na may gawin na naman si Tom, nagpadala na naman ako ng pera sa pangalawang pagkakataon. Hindi na ako nagpaalam sa asawa ko dahil alam kong maghihinala na siya. Nang muling humingi ng pera si Tom sa pangatlong pagkakataon, ay pinanindigan kong hindi na ako magbibigay pa. Akala ko naman ay tinanggap niya iyon, pero laking gulat ko nang bigla siyang dumating sa bahay namin. Pati nga si Albert ay nagulat din dahil wala raw silang usapan na magkikita. Nagpalusot pa si Tom na may dinaanan lang raw na kaibigan na malapit sa aming bahay, kaya't dumaan na rin siya sa amin para bumisita. Sa buong oras na nasa bahay namin si Tom, ay tinitingnan niya ako ng masama at saka ito ngingiti na tila nangungut siya at nangwa-warning. Minsan pa na hindi nakatingin ang asawa ko, ay kinindatan ako ni Tom. Minsan naman ay inilagay niya ang kanyang kamay sa mga ilong niya na sumesenyas
na wag daw akong maingay. Alam kong ginagawa niya iyon para takutin ako. Alam kong desidido siyang makakuha muli ng pera mula sa akin. Parang binubuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ko, pero pinagpapawisan ako. Nangihina ang mga binti ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Gusto ko sanang umalis o magtago, pero ayokong bigyan ng dahilan para maghinala ang asawa ko. Kung sana lang ay pwedeng bumalik sa nakaraan, hinding-hindi ako lalapit kay Tom. Kaya tiniis ko na lamang ang lahat para lang hindi masira ang pagsasama namin ni Albert. Matapos ang biglaang pagbisita na iyon, ay talaga namang na-trauma na ako. Agad kong ibinigay ang hinihingi ni Tom. Matapos noon, ay umiyak ako ng umiyak. Hindi ko alam kung hanggang saan ko ito kakayanin. Hindi ko alam kung kailan titigil sa paghingi ng pera si Tom. Wala akong trabaho at tanging si Albert lang ang nagdadagdag sa savings namin. Alam kong isang araw ay matutuklasan din niya ang paunti-unting pagliit ng ipon namin. Iyon pa ang isa kong kinakatakot. Dahil sa oras na mabunyag iyon, mabubunyag din ang namagitan sa amin ni Tom noon. He is an expert extortionist. I doubt na ako lamang ang binablackmail niya. Malamang ay ginagamit ni Tom ang itsura at charm para makapanloko. Isang araw ay napaisip akong hindi ko na patatagalin ang aking paghihirap. Hindi na ako makapagbibigay pa ng pera kay Tom, kaya't nasisiguro ko na aamin na ako kay Albert. Sa isip-isip ko ay bahala na. Handa na akong tanggapin kung ano man ang magiging consequences ng mga ginawa ko. Pinlano kong mabuti kung paano sasabihin sa asawa ko ang mga nangyari. Umiyak ako ng umiyak. Hindi ko pa man nakakaharap si Albert. Alam kong iiwan niya ako kapag nalaman na niya ang lahat. Pero nagpakatatag ako. Nang dumating si Albert sa bahay, agad ko siyang kinausap. May sasabihin ako sa iyo, Han. Panimula ko. Kabadong-kabado ako noong mga oras na iyon. Tumingin lamang sa akin si Albert. Malungkot ang mukha niya at tila ba iiyak pa sa hindi ko malamang dahilan. Naisip ko, alam na kaya niyang tungkol sa amin ni Tom? Knowing Tom, hindi malayo na pati asawa ko ay i-blackmail niyon at perahan. Ayos ka lang ba, Albert? Nag-aalalang tanong ko. Umupo siya sa sofa at humawak sa noo niya. Wala na si Tom, Han. Mahinang sagot niya. Ano? Saan siya pumunta? Tanong ko naman. Patay na siya, Maria. Ha? Anong nangyari? Paanong nangyari iyon? Akala ko nung una ay nagkamali lamang ako ng dinig. Ang sabi ng kasambahay niya ay galing daw siya ng day off at nang dumating siya sa bahay ay nakita na lamang niya na wala ng buhay si Tom. Posible daw na heart attack ang dahilan ng pagkamatay niya. Kahit sandali ko lang siyang naging kaibigan, nakakalungkot pa rin. Kwento ni Albert. Natigilan ako. Malungkot na may isang taong namatay, pero ang ibig sabihin din niyon ay malaya na ako. Wala nang hihingi ng pera kapalit ng katahimikan ko. Alam kong hindi ako dapat matuwa na may namatay, pero nakahinga ako ng maluwag sa pagkawala ni Tom. Kusa akong pinalaya sa kanya ng pagkakataon. Alam kong nagkasala ako sa aking asawa. Alam ko rin naman na hinding-hindi ko na yon uulitin. Sa nalaman kong pagkawala ni Tom
ay nagdesisyon na rin ako na wag sabihin sa asawa ko ang totoo. Ibabaon ko na lamang sa limot ang lahat. Bago pa man muling sumakay ng barko si Albert, ay nalaman namin na buntis na pala ako. Dito ko napagtanto na tama na rin siguro na hindi ko na sinabi sa kanya ang naging kasalanan ko. Ang importante ay hindi ko na yun muli pang gagawin. Ako na mismo ang umiiwas sa mga tukso na tulad ng gabing iyon na nakalimot ako dahil sa alak. Nakontento na lamang ako sa palaging nasa bahay. Ilang buwan na rin naman at 2 na kami ni baby na magkakasama sa tuwing nasa barko si Albert, kaya hindi na ako malulungkot mag-isa. Mapait man ang aking pinagdaanan, ay natutunan ko namang pahalagahan ang mga taong mahal ko. At kung ano ang meron kami, pati na rin sa kung ano ang kayang ibigay sa akin ng mister ko. Alam kong kulang si mister sa oras para sa akin, pero kailangan kong lawakan ang pangunawa ko. Isang realisasyon sa akin na kung hindi ako magiging appreciative sa lahat ng meron ako, maaaring mawala ang lahat sa akin dahil lamang sa isang maling desisyon. Hinding-hindi ko kakayanin kung tuluyang nawala sa akin ang mister ko. Buti na lamang at umayon sa akin ang pagkakataon. Kaya hanggang ngayon ay masaya kami ni mister. Malungkot pa rin ako sa tuwing sumasakay sa barko si Albert. Pero palagi ko nang pinapaalalahanan ng sarili ko na para din yon sa aming kinabukasan, lalo na sa aming magiging anak. Ang tiwala ay parang isang babasaging baso. Kapag nagkalamat na ito o tuluyang nabasag, ay hindi na ito maibabalik pa sa dati. Kaya naman ginagawa ko ang lahat upang mampanatiling walang lamat ang pagsasama naming mag-asawa. Nawa ay magsilbing aral sa inyo ang kwento ng aking buhay. Maging maingat tayo sa mga taong nakakasalamuha natin. Lalong maging maingat tayo sa taong makakainuman natin upang hindi kayo mapagaya sa nangyari sa akin noon. Madaming mapagsamantala sa paligid. Kumukuha lamang sila ng tamang pagkakataon para makapanglamang sa kapwa. Sana ay magsilbing babala ang karanasan ko sa lahat ng inyong tagapakinig. Lalong-lalo na sa mga kababaihan na mahilig makipag-inuman sa kung saang-saang lugar o okasyon. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Muli, magandang gabi at magandang araw sa inyong lahat. Nagmamahal, Maria.